Ang family tree ng Hazrat Masih Maud salam ay napakahalaga. Ito ay dahil ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag na ang Hazrat Masih Maud salam ay magmumula sa lahing Persyano. Kapag tinignan natin ang mga pahina ng kasaysayan, makikita natin na siya nga ay may lahing Persyano. Isa sa kanyang mga pinakamatandang ninuno ay si Haji Barlas, na naninirahan sa isang lugar sa Persia na kilala bilang Kish, malapit sa lungsod ng Samarkand. Isa pa sa kanyang mga ninuno si Mirza Hadi Beg. Noong maagang bahagi ng 1500s ay lumipat mula sa Persia patungong Punjab sa India. Kasama niya ang Mughal na Emperador Babar. Pagdating niya, siya ay tinalaga rin bilang Qazi. Dahil dito, ang lugar na kanyang tinitirahan ay tinawag na Islampur Qazi. Siya rin ay namuno sa 100 pang mga nayon. Kalaunan nawalan ng bahagi ang pangalan ng Islampur. Ito ay naging Qazi, pagkatapos ay naging Qazia, at pagkatapos naging Qadian. Pagkatapos ng pagkamatay ni Mirza Hadi Beg, ang pamilya ng Hazrat Masih Maud salam ay nagpapanatili ng mabuting relasyon sa emperador. Noong maagang bahagi ng 1700s, si Mirza Faiz Muhammad na siyang namamahala sa pamilya noong panahong iyon ay inatasan ng pamahalaan na sugpuin ang isang pag-aalsa. Bilang parangal sa kanyang mga nagawa, siya ay binigyan ng titulong Hafs Hazari, na nangangahulugang siya ay pinahintulutang magkaroon ng 7,000 sundalo na direktang nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Nang siya ay pumanaw, ang kanyang anak na si Mirza Gul Muhammad ang namahala. Siya ay isang napakabanal na tao. Sa kanyang panahon, nagpatuloy ang rebelyon laban sa pamahalaan, at ang kanyang kaharian ay lumiit na lamang sa 85 mga nayon. Gayunpaman, kanyang binago ang Qadian upang maging isang spiritual na maganda at matahimik na lugar na mga Muslim na naninirahan sa paligid nito ay tinawag itong Makkah. Noong 1802, si Mirza Gul Muhammad ay pumanaw. Sumunod ang lolo ng Hazrat Masih Maud salam, si Mirza Atta Muhammad. Tila lahat ng mga sakuna ay bumagsak sa kanilang pamilya sa panahong ito. Ang 85 nayon na kanilang pag-aari ay naagaw mula sa kanila. Ang Qadian ay sinakop. Ang kanilang intelektual na ari-arian tulad ng aklatan, library ay sinunog. Si Mirza Atta Muhammad Sahib ay malupit na nilason ng kanyang mga kaaway, at si Mirza Ghulam Murtaza Sahib, ang ama ng Hazrat Masih Maud salam, ang namahala sa pamilya. Ilang taon matapos nito, siya ay pinayagang bumalik sa Qadian. Nakamit din niya ang 5 sa mga nayon na dati nilang nawala, at sinikap niyang ibalik ang dating estado at yaman ng kanilang pamilya. Gayunpaman, walang naging pakinabang dito. Pagkatapos noong 1835, pinanganak ang Hazrat Masih Maud salam at nagsimula ang isang bagong panahon sa kasaysayan ng Islam. Ito ay pinagpasyahan sa hukuman ng Allah Ta'ala ng Hazrat Masih Maud salam ang magpapanumbalik o masasabi nating magtataas ng estado ng kanyang pamilya sa mga di kapani-paniwalang taas. Sinabi sa kanya ng Allah na ang pagpapatuloy ng kanyang pamilya ay magmumula na sa kanya, at ang kanyang pangalan ay magiging pinakadakila sa lahat. Ang Hazrat Masih Maud salam ay nagpakasal sa 2 beses mula sa kanyang unang asawa na si Hurmat Bibi Sahiba. Nagkaroon siya ng 2 anak na sina Sahibzada Mirza Sultan Ahmad Sahib at Sahibzada Mirza Fazal Ahmad Sahib. Ang kanyang pangalawang asawa ayon sa banal na patnubay ay si Hazrat Sayyida Nusrat Jahan Begum Sahiba radhiyallahu anha.
mula kung saan nagkaroon siya ng maraming anak, alinsunod sa mga propesiya na ginawa ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang Mesiyas sa mga huling araw ay magpapakasal at magkakaroon ng mga anak. 5 sa kanyang mga anak ay umabot sa katandaan at lahat sila ay naging pinagkukunan ng pagpapatuloy ng pinagpalang pamilyang ito. Pinakatampok sa kanila ay si Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, ang ikalawang khalifa ng Hazrat Masih Maud alayhis salam. Sa panahon ng kanyang buhay, siya ay nagpakasal sa kabuang 7 asawa at biniyayaan ng 21 na anak. Nakakamangha na mula sa 21 na mga anak na ito, 2 sa kanyang mga anak na lalaki ay naging khulafa ng jamaat na sina Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib rahimahullah at si Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib rahimahullah. Sa katunayan, ang ating minamahal na huzur Hazrat Mirza Masroor Ahmad Sahib ayyadahullah ta'ala binazril aziz ay isang magandang halimbawa kung paano tinupad ng Allah Ta'ala ang mga pangakong ginawa sa Hazrat Masih Maud alayhis salam.